Breaking news mga kabayan, 4 na Canadian citizen in-execute sa China. Ano ba ang ginawa nila? Pangalawang breaking news, China napahiya sa pag-reject ng Saudi Arabia sa kanilang binibenta. Ano kaya ang binibenta ng China? Pangatlong breaking news, Pilipinas gustong ipasali ang India sa Quad Alliance. Sino ba ang ibang bansa kasali sa Quad Alliance? Binanyayahan ng Pilipinas ang India na sumali sa Quad Alliance kasama ang Estados Unidos, Australia at Japan upang tutulan ang aggressive expansion ng China sa South China Sea. Binanggit ni General Romeo Browner ang illegal, coercive at disruptive gray zone tactics ng China, kabilang na ang mga militarized artificial islands, at siya ay nanawagan na isama ang India at South Korea sa alyansa. Ayon sa pahayag ni General Browner sa Raisina Dialogue, sama-sama kami ng Japan at ng aming mga partners, tinatangka naming palawakin ang Squad upang isama ang India at South Korea. Habang ginaganap ang Raisina Dialogue sa New Delhi, tinalakay ng mga senior official ng militar mula sa mga bansa ng Quad at ng Pilipinas ang mga regional security challenges. Itinuturo ni General Browner ang pagtatayo ng China ng artificial islands, kabilang na ang isang 2.7 km runway na may air defense at missile systems sa Mischief Reef. Nagbabala siya kung saan sinasabing, sa hinaharap, naniniwala kami na kukunin nila ang buong kontrol sa South China Sea. Patuloy na ipinaglalaban ng China ang kanilang mga territorial claims sa South at East China Sea, pati na rin sa Taiwan Strait, na kadalasang labag sa mga international norms. Bilang tugon, pinapalakas ng Japan ang kanilang defense budget upang mapabuti ang kanilang kakayahan sa digmaan, ayon kay General Yoshihide Yoshida ng Japan. Ang Pilipinas at Japan na parehong nahaharap sa mga hamon mula sa lumalaking presensya ng militar ng China ay naglalayong kontrahin at palaging i-check ang ginagawa ng Beijing, pagdadagdag ni General Browner. Bagamat ang Squad ay nananatiling isang informal group, nagsagawa na ng mga joint maritime activities ang mga member states sa South China Sea sa loob ng mahigit isang taon. Ayon kay General Browner, ang Pilipinas ay nagsasagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang kanilang deterrence capabilities sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga partners sa Squad. Inilarawan niya ang grupong ito bilang isang collaborative effort na nakatuon sa mga military aspects, intelligence sharing, joint exercises at mga operations. Samantala, sa iba pang mga balita, sinabi ng China noong Huwebes na ito ay kumikilos ng nakaayon sa batas, sa kabila ng pagkontra mula sa Canada ukol sa pagpatay sa 4 na mamamayan ng Canada sa mga nakaraang linggo. Sinabi ni Melanie Joly, Foreign Minister ng Canada, sa mga reporter sa Ottawa noong Miyerkules na ipinapatay ng China ang 4 na mamamayan ng Canada noong mga nakaraang linggo, na tumanggi sa mga pakiusap mula sa Ottawa para sa leniency. Ayon kay Joly, malakas naming kinukondena ang mga pagpatay na nangyari laban sa mga Canadian sa China. Sinabi niyang hindi siya maaring magbigay ng mga detalye tungkol sa kaso dahil sa mga privacy requests mula sa mga apektadong pamilya. Gayunpaman, nagmungkahi ang Beijing noong Huwebes na ang mga Canadian ay nahatulan dahil sa mga kasong nauugnay sa mga droga, na nagsasabing ang paglaban sa mga krimen ng droga ay ang karaniwang responsibilidad ng lahat ng mga bansa. Ang China ay isang bansa na nasa ilalim ng rule of law, sabi ni Mao Ning. Ayon pa sa kanya, itinuturing ng Beijing ang mga akusado mula sa iba't ibang nasyonalidad ng pantay-pantay, ng walang diskriminasyon, at pinapalakad ang mga kaso ng patas at strict na nakaayon sa batas. Dagdag pa ni Mao, pinoprotektahan ng China ang mga legitimate rights ng mga kasangkot na partido, pati na ang mga karapatan ng Canadian side in accordance with the law. Sa iba pang mga balita, sa isang pangyayari na nakikita bilang isang significant setback sa mga strategic ambitions ng China sa Middle East, iniulat na tinanggihan ng Saudi Arabia ang offer ng Beijing na ibenta ang kanilang J-35A stealth fighter jets
isang 5th generation warplane na inaasahan ng China na makakatulong sa pagtutol sa dominasyon ng Western sa rehiyon. Ang rejection ay isang direct blow sa broader Middle East strategy ni Chinese President Xi Jinping sa Middle East na naglalayong palitan ang mga American-made military platforms sa Gulf kasama ang mga Chinese defense technology. Aktibong pinapalakas ng Beijing ang kanilang arms footprint sa isang rehiyon na historical na nakahanay sa mga Western defense contractors. Ngunit ang hakbang ng Riyadh ay nagpapakita na ang mga Gulf states ay nagdadalawang isip na ganap na isama ang mga kagamitang pandepensa na gawa sa China sa kanilang mga arsenal. Ayon sa mga eksperto na binanggit sa isang Indian Defense Report, inisip ni Xi Jinping na kung pipiliin ng isang major Gulf military power tulad ng Saudi Arabia, ang J-35A ay makakapagdulot ng disrupt sa dominance ng Washington sa regional arms market. Ang deal ay maaaring mag-set ng example para sa iba pang mga Gulf states na lumihis patungo sa Chinese military technology. Kaya naman binabawasan ang strategic leverage ng Estados Unidos sa oil-rich region. Gayunpaman, sa kabila ng extensive diplomatic and military outreach ng Beijing, pinili ng Saudi Arabia na ituloy ang mga talakayan sa United Kingdom, Italy at Japan sa G20 Summit sa India, kung saan tinalakay ng Riyadh ang mga potential collaboration sa pagbuo ng mga 6th generation fighter jets. Sa iba pang mga balita, magwawakas na ba ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia? Ang tanong na ito ay kamakailan lamang naging pangunahing focus para sa lahat ng panig. Ang United States ay gumagawa ng patuloy na pagsisikap upang matiyak na ang kapayapaan ay maibalik sa Eastern Europe. Ang panig ng Ukrainian ay nagsisikap na umangkop sa mga pagsisikap na ito. Ang Russia ay nagmamasid sa proseso ng kapayapaan mula sa malayo. Malamang na iniisip ng rehimeng Moscow na sila ang nakatataas. Noong nakaraan, nagkaroon ng isang napakahalagang summit sa Saudi Arabia upang dalhin ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia sa isang mapayapang pundasyon. Kasunod ng summit na ito, tinanggap ng Ukrainian leader na si Vladimir Zelensky ang 30-day temporary peace na inaalok ng United States. Pagkatapos ng negosasyon sa Jeddah, Saudi Arabia, kinumpirma ng Ukraine ang 1-month ceasefire na iminungkahi ng United States sa kondisyon na sumunod ang Russia. Inaasahan din na pagtitibayin ng Kremlin ang kasunduang ito. Sinabi ni US President Donald Trump na may isang grupo ng mga opisyal na patungo na sa Russia dahil pinag-iisipan ng Moscow ang ceasefire sa Ukraine na iminungkahi ng United States. Ang sugo ni President Donald Trump, si Steve Witkoff, ay inaasahang bibisita sa Kremlin ngayong linggo upang magpresenta ng isang ceasefire proposal at talakayin ang mga tuntunin ng isang peace deal. Iniisip na ang pagbisitang ito ay planong hikayatin si Russian President Vladimir Putin. Iminungkahi na nagpadala si Donald Trump ng isang delegasyon sa Moscow para sa layuning ito. Sa katunayan, sinabi ng isang senior official mula sa Trump regime sa isang private statement na tiwala siya na tatanggapin ng Russia ang isang peace agreement. Sinabi ni US Vice President Sebastian Gorka kay Andrew Marr na ang mga pagkalugi ng Russia sa loob ng kanyang 3-year occupation sa Ukraine ay nagpahirap sa pagpapatuloy ng digmaan sa politika. Sa ngayon, sinabi ng Kremlin na gusto nitong direktang makipag-usap sa United States bago magdesisyon sa isang ceasefire proposal. Sinabi ng Kremlin spokesman na si Dmitry Peskov na hinihintay ng Moscow ang detalyadong impormasyon tungkol sa proposal. Sinabi ng tagapagsalita ng Russian Foreign Ministry na si Maria Zakharova na hindi niya isinasantabi ang pakikipag-ugnayan sa mga US representatives sa mga susunod na araw. Ngunit binigyang diin niya na ang mga posisyon ng Russian Federation ay hindi nakadepende sa mga kasunduang ginawa sa ibang bansa. Samantala, si Russian President Vladimir Putin ay gumawa ng isang hakbang sa gitna ng mga pagsisikap sa kapayapaan ni Donald Trump na inaasahang magpapalala sa sitwasyon. Si Vladimir Putin
ay nagsuot ng buong military uniform sa unang pagkakataon mula nang ilunsad niya ang kanyang full-scale invasion ng Ukraine sa isang panahon na papalapit na ang posibleng peace talks. Ang desisyon ni Putin na magsuot ng military uniform ay tila naglalayong palakasin ang kanyang imahe bilang isang wartime leader at palakasin ang moral ng bansa bago ang posibleng peace talks upang wakasan ang labanan na ngayon ay nasa ika-4th year na nito. Si US President Donald Trump sa kabilang banda ay gumawa ng isang hindi inaasahang diskarte sa pagsusuot ni Putin ng Russian military uniforms na nagpapahiwatig na walang pagpipilian ng Kremlin kundi tanggapin ang kapayapaan. Titingnan natin ngayon ng mas malalim kung paano pinagbantaan ni Mr. Trump si Mr. Putin sa pinakahuling paninindigan na ito at kung saan patungo ang digmaan kasunod ng banta na ito. Titingnan natin kung ano ang leverage ni Mr. Trump laban kay Putin. Susuriin din natin kung makukumbinsi ba ni Mr. Trump si Mr. Putin. Simulan na natin. Una, pag-usapan natin ang mga mensahe ni Russian President Vladimir Putin sa kanyang military uniform na nagbanta at seryosong nagpagalit kay US President Donald Trump. Sa kanyang paglabas na nakasuot ng military uniform, gumawa si Putin ng mahahalagang assessment habang bumibisita sa isang command center sa Western Kursk region ng Russia sa hangganan ng Ukraine. Iminungkahi ng leader ng Russia ang paglikha ng isang buffer zone sa kahabaan ng border. Iniulat ng Russian state media na bumisita si Putin sa rehiyon sa unang pagkakataon mula nang isagawa ang cross-border operation at inutusan ang kanyang military na itulak pabalik ang mga puwersang Ukrainian mula sa rehiyon sa lalong madaling panahon. Ang mga Russian troops at North Korean na ipinadala upang lumaban kasama ng mga puwersa ni Putin ay iniulat na kamakailan lamang ay nabawi ang kontrol sa ilang mga village sa region ng Kursk. Kaugnay nito, ibinahagi ng leader ng Russia ang mga hula tungkol sa kung ano ang mangyayari sa Kursk. Sinabi ni Putin na ang mga sundalong Ukrainian ay ituturing na mga traidor ayon sa mga batas ng Russian Federation. Ang pahayag na ito ay medyo matigas at nagbigay ng mahahalagang pahiwatig tungkol sa magiging diskarte ng leader ng Russia sa hinaharap sa digmaan sa pangkalahatan at kung ano ang mangyayari sa Kursk Oblast. Ang pagsusuot ni Putin ng military uniform, ang kanyang mga pahayag tungkol sa Kursk at ang mga kondisyon na kanyang itinakda ay halos parang isang mensahe ng pananakot kay Trump. Sa katunayan, sinabi ng leader ng Russia sa isang pahayag na pabor siya sa isang 30-day ceasefire. Ngunit binigyang diin niya na may mga nuances sa kung ano ang kanyang tatanggapin. Sa isang press conference sa Moscow, ang kabisera ng Russia, sinabi ni Mr. Putin na ang proposal ay dapat humantong sa isang pangmatagalang kapayapaan sa kanyang paningin at tugunan ang tinatawag ng Kremlin na mga ugat ng problema. Ito ang mga salita ni Putin bago ang kanyang full-scale invasion ng Ukraine noong early 2022. Kabilang dito ang disarmament ng Ukraine at pagsunod sa neutrality status. Sinabi rin ng leader ng Russia na ang isang katanggap-tanggap na kasunduan ay mangangailangan sa Ukraine na ihinto ang karagdagang troop deployment at training. Bukod dito, binanggit din ni Putin ang kawalan ng military support para sa Kiev sa panahon ng ceasefire bilang isa sa mga kondisyong hinahangad ni Putin. Inilatag ng leader ng Russia ang kanyang mga kondisyon at ibinigay sa US ang kanyang pagkakataon na muling kumilos. Ngunit si Vladimir Putin ay tumanggap ng isang hindi inaasahang tugon mula kay Donald Trump. Sa pagsasabing, "It takes two to tango," ipinahiwatig ni Trump na ang desisyon ay nasa Russia na ngayon. Pagkatapos ay nagbabala si Mr. Trump ng mga mapaminsalang consequence kung hindi tatanggapin ng Russia ang peace agreement. Ang kritikal na pahayag na ito ay isang tougher steps kaysa sa mga pahayag ni Mr. Putin tungkol sa Kursk habang nakasuot ng military uniform. Sinabi ng Amerikanong presidente na nasa kamay na ngayon ng Russia ang pagsisimula ng posibilidad ng kapayapaan na nagpapahiwatig na maaari siyang magpataw ng karagdagang sanctions sa Russia
kung tatanggihan ni Putin ang iminungkahing 30-day ceasefire sa Ukraine. Sa pakikipag-usap sa mga reporter sa Oval Office, iminungkahi ni Donald Trump na maaari siyang gumawa ng mga financial things na magiging napakasama para sa Russia, na magiging devastating para sa Russia. Gayunpaman, binigyang diin ni Mr. Trump na hindi niya gustong gawin ang mga bagay na ito dahil gusto lamang niyang makita ang kapayapaan. Pagkatapos ay nagmuni-muni si Mr. Trump sa mga resulta ng sakunang Oval Office meeting sa pagitan niya at ni Zelensky at sinubukang ipahiwatig na papalapit na ang kapayapaan. Gaya ng may inferred natin sa pag-uugali ng leader ng US, tila unlikely na hindi tatanggapin ng Russian President ang peace proposal pagkatapos ng lahat. Ngunit dapat ding isaalang-alang ang mga kakaibang katangian ni Mr. Putin, ang kanyang natatanging mga estratehiya. Maaaring handa si Mr. Putin na harapin ang lahat ng panganib at ilagay ang Russia sa apoy. Sa madaling salita, maaaring baliwalain ni Putin ang mga alok ni Trump para sa kapayapaan at ipagpatuloy ang kanyang occupation ng Ukraine. Sa ganitong kaso, anong uri ng reaksyon ang haharapin ng Russia mula sa United States? Ang unang alternatibo ay ang pagpapadala ng US ng pinakamakapangyarihang game-changing weapons sa Ukraine. Iniutos na ni Donald Trump ang agarang pagsisimula ng military assistance. Inanunsyo ni Mr. Trump ang kanyang desisyon na ipagpatuloy ang security at intelligence assistance sa Ukraine pagkatapos ng pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa sa Saudi Arabia. Sa paggawa ng ganitong desisyon, maaaring calculated ng leader ng US na uurong ang Russia sa kapayapaan. Maaaring ginawa ni Trump ang desisyong ito nang maaga sa kanyang mga pagsisikap na hikayating si Putin. Noong nakaraang linggo, sinuspinde ng United States ang hundreds of millions of dollars ng American security assistance sa Ukraine at itinigil ang intelligence sharing. Sinabi ni President Donald Trump na hindi pa handa ang Kyiv para sa kapayapaan. Ang marahas na hakbang na ito ay sumunod sa isang sakunang meeting sa pagitan ni Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Oval Office na nagtapos sa sigawan. Kung ang aid suspension ay extended ng walang katiyakan, maaari nitong maubos ang mga bala ng Ukraine at makahadlang din sa kakayahan nitong targetin ang mga posisyon ng Russia. Ang mga European officials sa buong continent ay nagpahayag ng pagkabahala sa desisyong ito at nagsimula ng ilang round ng mga meeting tungkol sa kung paano patuloy na maipagtatanggol ng Ukraine ang sarili nito nang walang tulong ng US. Ngunit ngayon, sa desisyon ng US, ang tulong ay muling naibalik sa pamamagitan ng Poland. Sa pagpapadala ng mga Patriots, HIMARS, Abrams tanks, at marami pang ibang military vehicles at equipment sa Ukraine, maaaring kumbinsihin ng Trump regime ang Russia na makipagkasundo. Bilang karagdagan sa ceasefire offer, sinabi ni US National Security Advisor Mike Waltz na tinalakay ng US at Ukraine ang mga humanitarian concerns at ang security guarantees na hinahangad ng Ukraine. Sa puntong ito, hiniling ng Kyiv ang American military commitment upang ipatupad ang anumang peace agreement na nilagdaan sa Russia na sumira sa mga ceasefires 3 years ago at naglunsad ng isang full-scale invasion.